kaya ngayon ay sa panig naman ni Ginoong Maximo Bularan ang tatayo sa loob ng 20 minuto. Konting tahimik para mapakinggan po natin mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, ako po ngayon ang nasa panig ng negatibo o nasa panig ng pagtutol sa paksa na tinitindigan ni Ginoong Guerrero. Na ang kanyang paksa, patutunayan niya na ang Iglesia Katolika Romana ang di umano ay tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At ito ay patutunayan niya sa Biblia. Ngayon, bakit tayo tumututol na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ni Kristo? Dahil ba sa galit tayo sa mga kababayan nating Katoliko? Hindi po. Dahil ba sa galit tayo sa mga pari ng Iglesia Katolika? Lalong hindi po. Wala tayong kinagagalitan, wala tayong kaaway na tao. Bakit natin tinututulan na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo. Sapagkat wala sa Iglesia Katolika, tanda natin, wala sa Iglesia Katolika ang mga katangian ng tunay na iglesia ni Kristo. Yan ho ba ay pagpaparatan? Hindi po. Anong katunayan? Ano ang isa sa mga katangian ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo? Pakinggan po ninyo dito sa 4:23, ganito ang ating mababasa. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano pong isa sa mga katangian ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo, na siyang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Una, tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. Kaya anong tawag doon sa mga tunay na sumasamba? Mga tunay na mananamba. Saan naroon ang mga tunay na mananamba? Nasa tunay na iglesia. Sino po ang tunay na Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba? Babasahin ko po sa inyo dito sa 17:1,3 ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo, mga magulang at mga kapatid. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang isa at tunay na Diyos. Ang tanong po natin ay maliwanag, sino ang tunay na Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba? Walang iba kundi ang Ama. Sa naroon pong Ama, nasa langit. Kaya pagka hindi ang Ama ang sinasamba, hindi tunay na mananamba, hindi tunay na iglesia. Sa ano pinapag-iingat ng Diyos? Pansinin ninyo, dumarating na tayo sa climax. Sa ano pinapag-iingat ng Diyos? Ang mga taong tunay na sumasamba sa Kanya. Deuteronomio 4:16 at 25. Kaya, pansinin ninyo, kaya kaiingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis man ng tao. Ano sabi dito? Kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng mga larawan
upang sambahin kahit pa nga kawangis ng tao. Bakit? Bakit? Ano ang magiging damdamin ng Diyos kapag ang tao'y sumamba sa larawan? Ito po, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin pagkat magagalit sa inyo si Yahweh. Ano ho? Ano po ang magiging damdamin ng Diyos kapag ang tao ay sumamba sa larawan? Magagalit siya. Kaya nga ang mga taong tunay na sa Diyos, mga taong tunay na kay Kristo, mga taong nasa tunay na iglesia, hindi sumasamba sa mga larawan. Bakit? Laban sa kalooban ng Diyos. Magagalit ang Diyos. Kaya kapag ang isang iglesia nagtuturo ng pagsamba sa larawan, ang iglesyang ito hindi tunay na sa Diyos, hindi tunay na kay Kristo. Ang katangiang kayang taglay ng tunay na iglesia na hindi sumasamba sa mga larawan, ang katangiang kaya ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo ay taglay ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Ang Diyos ba na nasa langit, na siya rin Ama ang kanilang sinasamba? Hindi po! Ang totoo, kung ano-ano na lang, at kung sino-sino na lang ang ipinasasamba at sinasamba sa loob ng Iglesia Katolika. Yan ho ba panunuliksa? Tinanong ko kanina si kaibigan, ang Diyos ba nag-utos ng pagsamba sa larawan? Sabi niya, maliwanag, pakinggan ninyo. Hindi raw sumasamba ang mga Katoliko sa larawan. Hindi raw inuutusan. Babasa ako ng isang aklat. Catechism of Christian Doctrine, number 3. Ito ba tinatanggap mo? Ito, ang nagpalimbag nito ay sa De La Salle College. Ayan, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955. O, tingnan mo, kaibigan. Ayan. Yan ay aklat nila. Mamaya, ikakailan na naman. Kung hindi nabasa, hindi raw totoo. Tingnan ninyo. Babasahin ko po sa pahina 95. Ito'y tanong at sagot. Sila may tanong, sila may sagot. Ano ang santo? Ang santo, sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan ng Iglesia Katolika upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Ito na. Hindi! Sumasaklo din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Yan. Tinatawag nating mga relikya ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo, pansinin mo, o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasauotan, mga ataon, at iba pa. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Dapat tayong magkaroon lalo na ng ating Panginoon. Tulad din ng pinagpalang bilhin at mga santo, dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Alam mo, kaibigan, dapat sana bago ka lumaban ng debate, nagsuri ka muna doon sa mga doktrina nyo. Para hindi yung ganyang napapahiya ka. Sasabihin mo, wala kayong aral. Ano ito? Eh di lumitaw, hindi ka nagbasa nito. Oh, ano raw ang sinasamba nila? Hindi lang mga larawan ng santo, oh. Pati daw ang mga relikya.
Ano raw po yung relikya? Lahat daw ng napadaite. Oy, itong intindihin ninyo mga kapatid. Lahat daw ng napadaite. Ano man yun? Kung nabubuhay siya, halimbawa dumating ang panahon, ay itong si Ginoong Valenzuela, ginawang santo. Ay yung lahat na nakasuot sa katawan niyang yun, pati yung kanyang inupan na yun, aba, yun eh, magiging relikya yun. Oh, lahat ng napadaite. Kung yung ginawang santo may pustiso, yung pustiso na dapat sambahin. Kaya hindi tayo nakapagtataka. Kaya pala meron tayong tinatawag na Santa Mesa. Bakit yung Santa Mesa? Siguro relikya ng santo yun. Ha? Sinasamba. Lahat ng napadaite. Kaya hindi na tayo magtataka kung dumating ang isang panahon. Makakita tayo ng isang tao nakaluhod sa harap ng isang arenola, nananalangin. At anong sinasabi? Aba, Santa Arenola, punong-puno ka ng grasya. Bakit? Napadaiti yun eh. Paano natin tatanggapin na ang iglesia ng ating kinagisnan ay tunay na iglesia? Hindi ko malaman kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Ginoong Valenzuela para ipagsanggalan ang iglesyang kinahaaniban niya. Ang sabi ng Biblia, ang tunay na iglesia, ang mga kaanib, tunay na mananamba. Ang mga tunay na mananamba, tunay ang paraan ng pagsamba. Sino ang kanilang sinasamba? Ang Ama na nasa langit. Paano yung mga taong kahit ano na lang, kahit sino na lang, sinasamba't ipinasasamba, hindi tunay na mananamba, hindi tunay na iglesia. Ano kaya ang tawag ng Biblia sa mga kung sino-sino at kung ano-anong ipinasasamba at sinasamba sa loob ng Iglesia Katolika? Pakinggan ninyo dito po sa Jeremias, aking babasahin sa 10:2 hanggang 5. Ganitong ating matutunghayan. Huwag ninyong tularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. Huwag ding ikabahala ang nakikitang mga tanda sa langit na labis nilang ikinababalisa. Ang dinidiyos nila'y di maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay, at pinalimutihan ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuhan upang hindi mabuwan. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasampa sila sa balikat. Pagkat hindi nakalalakad, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Anong sabi ng Diyos? Aba, yan palang mga niyuyukur at niluluhurang yan sa iglesia ng ating kinagisnan, yan anyay mga Diyos-Diyusan, dinidiyos. Anong ginagawa sa kanilang Diyos? Minamartiryo. Saan ka nakakita ng Diyos na minamartiryo? Kawawang Diyos yan. Biblia ang aking binasa, ang nagsalin dito magkatuwa. Ang Iglesia Katolika at mga Protestante, napakaliwanag ng sinasabi po rito. Huwag niya kayong matakot dyan, bagamat yan ay mukhang nakakatakot. Bakit? Para daw panakot ng ibon. Sabi rito wala niyang magagawa yan. Wala.
halos napakarami na nating nababasa. Mga santo, santang milagros at milagrosa, ninanakaw. Ninanakaw. Kuminsan tinatanggalan ng ulo. O isipin mo yan, ipinagbibili sa mga magluluma. Saan ka nakakita ng Diyos? Ipinagbibili sa mga nag-aantik. Ang sabi ho dito, wag! Anong sama kapag ka ang tao? Ano ang tawag ng Diyos sa mga taong sumasamba sa larawan? Ito ho, sa harapan niya ang bawat tao ay mistulang mangmang. Malalagay sa kahihiyan bawat panday, sapagkat ang mga likha niyang Diyos-Diyusan ay di totoo. Walang buhay. Ang mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan. Ito na, karimari-marim. Wawasakin silang lahat ng Panginoon. Datapwat hindi. Ang sabi dito, karimari-marim yan. Paano yung sumasamba dyan? Anong tawag? Balikan ko nga yung 14. Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang. Isipin mo, kaya masakit man sa aming kalooban, pikit mata ang tinalikuran namin ng Iglesia Katolika. Bakit? Ayaw namin mamalagi sa hanay ng mga taong mangmang. Sino ang tinutukoy na mangmang? Maaaring nagtamo ng iba't ibang uri ng karunungang tansang libutan, subalit nahayag ang kamangmangan sa pagsamba sa isang larawang walang buhay, hindi tunay na Diyos. Yan ba ang tunay na iglesia? Sumasamba sa hindi tunay na Diyos? Sumasamba sa Diyos-Diyusan? Paano kaya pasusuning-halingan itong kaibigan ko ang sinasabi ng kanilang aklat? At hindi lamang ito, pag tinanggihan niya, tatambakan ko siya ng libro. Mas mataas pa sa kanya. Magpapatotoo, ipinag-uutos sa Iglesia Katolika ang pagsamba sa mga larawan. Mamaya, mga ngatwiran niya. Dahil sa hindi niya na matatalikuran, may mga aklat silang nagtuturo sa pagsamba sa larawan. Kung talagaan niyang masama yan, bakit ang Diyos ay nagpagawa ng larawan kay Moises? Bakit anya may kerubin? Hihintayin ko mamaya yan. Ano po ang babala ng Diyos? Bakit natin inihahayag, lalo na sa ganitong pagkakataon, na napakasama na ang tao'y magpatuloy sa pagsamba sa larawan? Para pagtawanan, para libakin ang mga kababayan nating Katoliko? Para ba sila dustahin? Hindi po. Bakit natin inihahayag ang katotohanan ito? Anong babala ng Diyos kapag ka ang tao'y nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 21:8. Ganito ang ating mababasa. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagaggab na supre na siyang pangalawang kamatayan. Kahabag-habag ang mga kababayan nating Katoliko. Kaya mga kababayang Katoliko na inaabot ng pampalakas tinig, bumalikwas na kayo. Bumalikwas na kayo habang hindi huli ang lahat. Yari na ang pasya ng Diyos kapag ka ang tayo sumasamba sa larawan, ibubulig sa naglalagabgab na apoy at asupre. Kaya nga, sana sa pangunguna ni Ginoong Guerrero Valenzuela, iwanan nyo na, talikuran nyo na ang Iglesia Katolika. Hindi yan ang tunay na Iglesia. Time's up.